wassalamu ala rasulillah. Sa mga araw na ito, inshallah, tinignan ko na itong subject natin ng Tauhid. Halos tapos na pala natin. Halos tapos na natin. Kaya marapat lang na sa susunod na linggo or depende sa anong announcement ng principal kung tayo ay magpa-final exam. Gagawin ko siyang buod, yung second evaluation nyo, gagawin ko na para sa final. Ngayon, kukunin natin yung pinaka-climax na ating mga napag-aralan dito sa Tauhid. Okay. Nagsimula tayo sa Tauhid sa usapin patungkol sa ibadah. Naalala niyo yun? Ibadah. Isinulat ko pa dito, Arabic, ganyan. Tapos, natutunan natin at alam natin na ang buhay natin dito sa mundo, ang dahilan kung bakit tayo nilikha dito ay ibadah. Yun lang yun. Wala nang iba. So, kung tutuhanin natin, pag ang isang tao na siya ay nilikha dito sa mundo para sa ibadah, at kung ang ibadah na ito ay hindi niya magawa, walang saysay ang buhay niya. Tignan niyo yan. Kung ang isang bagay na nilikha ay para doon sa certain purpose na gagawin, pero pag hindi niya nagawa, walang saysay. Es faida. Doon sa paglikha na yun. Tama? Correct. Lahat. Name it. Kung hindi nagawa ang isang bagay na para doon sa gagawin niya, pero hindi pa rin niya nagawa, so walang saysay. Mafi faida, sabi ng mga Arab. Kung ikaw, ako, tayo ng mga tao dito sa sanlibutan, na nilikha para sambahin ng Allah ang tunay na nag-iisang Diyos, at hindi ka sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, anong saysay ng buhay mo? Mafi faida. Marahil, nakinabang ka, nag-asawa ka, nagkaroon ka ng anak, yumaman ka pa, whatever. Pero, sa bandang huli, ang mundong ito, lilisanin mo. Ito ba ang buhay? Ang mundo na ito? Hindi, wallahi, hindi ito ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, mga kapatid, ang araw ng paghukom. Dito tayo ay dumaan lang tayo dito. Parang alalaong baga kung may sasalarawan natin sa isang bahay, galing ka sa isang kwarto, dumaan ka lang, papasok uli sa isang kwarto. So, dumaan ka lang doon. So, ganun ang buhay dito sa mundo. Pero, dito sa mundo, ang nilikha tayo dito ng Allah para sambahin. Paglingkuran. Gumawa ng mabuti. Ipagbawal ang mali. At dito rin, may pagsubok. Hindi ka pwedeng tawagin na ikaw ay tao na wala kang pagsubok. Alalahan ninyo, ikaw at ako, pag ikaw ay nasabing tao, kailangan ikaw ay may pagsubok. Dahil kung hindi ka, wala kang pagsubok, hindi ka rin tao. Maraming magagalit niyan. Paano sasabihin mo hindi ka tao? Hindi ibig sabihin mo. Ang ibig sabihin, kasi ang tao talaga, dadaan siya ng pagsubok. So, kailangan dun makikita kung sino yung matatag, sino yung malakas, sino yung paano niya labanan ang pakikibaka dito sa mundo ito. Okay. So, ang ibadah, nakuha natin na ang pagkaiba ng Muslim sa ibang Muslim, ang pagkaiba ng Muslim sa hindi Muslim, ibig sabihin ay naiiba tayo. Tama ba yun? Pagkaiba sa isang Muslim, sa hindi Muslim, ay magkaiba tayo. O baka paikot-ikot lang tayo. Parang hindi tumama yung kape na ininom ko kanina. Hindi siya mapait. Yung tinimpla ni misis ko, siguro wala ng pait yun. Kanino yan? Hindi nga. Dinala po ni brother. Dala ni brother. Si Sheikh Omar. Siya ang umiinom yan. Hindi, para sa iyo nga yan. Dinala ni brother siya. Hindi ko nakita. Nung kaupo ko lang? Oo. Sinulan to Ustad pagpasok niya po, dala-dala niya. Kaya nga, para sa kanya. Para sa inyo po kasi. Basta Ustad para sa inyo. 100%. Pula kasi ang puto eh. Kasi ang puto kasi ang napansin. Ipakita natin sa mga nanonood. Magaling ang mga estudyante ng bata. Isipin nyo, mashallah, namibigay sila ng putong
Anong kulay ito? Hindi ito pula. Pink. Pink to me. Ito yung sinasabing purple pink. Mashallah, jazakallahu khair ang kapatid natin. Okay, mga kapatid, ang pagkaiba natin sa hindi mga Muslim, dahil ang hindi mga Muslim na bubuhay dito sa mundo, ay para sa sarili. Maari naniniwala sila sa Diyos. Pero ulitin ko, kung hindi ang Diyos na pinapaniwalaan mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala ring saysay. I'm sorry to say this to the non-Muslims, to the non-believers. And this is truly true, and this is the reality. If you are here on earth and you are a man and worshiping other than Allah, you are not worshiping the right God, the true God that has the right to be worshipped, and you are in a wrong way. Maliligaw ka. Walang saysay ang buhay mo. Wa ilahukum ilahu wahid. Siya ang Allah, ang nag-iisang Diyos na Diyos ninyo. Sinabi ni Jesucristo, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. This is a very clear manifestation in the Holy Quran. Even Jesus Christ, He Himself, He said, "O the sons of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. Anyone who associate partner with Him, indeed, he will be the great losers in the day of judgment, and no one can help him and save him, but the fact of the matter, he will be, or they will be the dwellers of hellfire." Ano ito? Matindi na dapat malaman ng kahit sino sa atin na pag hindi ka naniwala sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos, kalugian at walang saysay ang naging buhay mo dito sa mundo. Ayakat ter mga maranaw na kanugun o kanugunugari nga matagas humiyagad ko bayan walam na maulay busugadong naman dudyang ganatan. Kawawa ang tao na siya ay nabuhay dito sa mundo, nagpariwara at namatay din ang matinding paglilitis araw ng paghukom. Ikaw bro na nag-Muslim, Ya Allah, sabihin mo, Ya Allah, panatilihin ako sa relihiyong ito. Hanggang ako ay mamatay sa relihiyong ito. Ya Allah, mawawala ang lahat. Mawawala ang minamahal kong asawa, mga anak, ang pera, kayamanan, anuman ang lahat. Dahil ang mundong ito, isa sa ibig sabihin niya ay nawawala ang lahat. Napakaikli ng oras. Pero wag lang, Ya Allah, mawalay sa akin ng Islam. Hanggang ako ay mamatay na naniniwala sa iyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, sa atin ito lahat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin ninyo ang Allah na manatili hanggang dumating sa inyo ang kamatayan. Dahil mga kapatid, sayang ang buhay natin dito sa mundo pag ikaw rin ay hindi. Okay, so nakuha natin ng ibada, ng ibig sabihin ng ibada ay lahat ito ang pangalan na binubuo na lahat ng mga gawain natin dito sa mundo, maging lantaran, maging patago, na gawain ng dila at puso at ang mga parte ng katawan, ito ay pagsamba. In other words, naintindihan ko sa sinabi mo, Ustad, na ang ibada ay lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay pagsamba. Oo, pwedeng pagsamba, lahat, depende sa ginagawa mo. Maski mabuti ang ginagawa mo, bro, maski ikaw ay nagdarasal, maski ikaw ay nag-aayuno, maski ikaw ay nag-hajj, ginawa mo itong 5 haligi na Islam na siyang ating pinag-usapan, pero kung ito pala inaalay mo sa iba at hindi sa Allah, kawawang bata ka. And this is the condition of worshiping Allah, na inaalay mo para sa Allah ang mabuting ginagawa mo. Wa amilus salihat, ang sabi ng mga pantas, innal ladina amanu wa amilus salihat, sila yung mga naniniwala sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Pag narinig natin sa Islam na gumagawa ng kabutihan, hindi lahat ng gumagawa ng kabutihan ay tanggap. Ang kondisyon sa paggawa ng kabutihan ayon dito sa mga pantas ay dalawa. Una, amilus salihat, na siyang gawain na mabuti, na siya ay dalisay. Na totoo na ginagawa mo ang mabuti para sa Allah. Hindi sa asawa mo, hindi para sa magulang mo, sa mga anak mo, kay mayor, kay gobernador, kay sheikh, kay kahit sino, hindi. Nilikha ako ng Allah para sa Kanya. At ang buhay ko, inaalay ko sa Kanya.
at huwag mong sabihin na ako'y nabubuhay dahil para sa iyo. Yung mga nagmamahal na naggugma sa una na nabuang nagyapon, piligroan na siya. Ambot sa akong kinabuhi ron, kay pag nawalay ka sa akin, hindi ako mabubuhay. Ikaw ang buhay ko. Hanggang ngayon, magpakailanman. Yan ay shirk, kapatid. Dahil ang buhay mo ay hindi para sa tao, hindi sa asawa mo, sa mga anak mo. Ang buhay mo ay para sa Allah. Qul inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sabihin niya Muhammad, katotohanan, ang aking pagdarasal, ang aking mga paggawa ng kabutihan, ang aking pagpapaterapa, at ang aking mga sakripisyo, ang aking pag-aalay sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpigil ng kasamahan, ang aking buhay, at ang aking kamatayan, para lang sa Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos na walang katambal. Buhay mo, kamatayan mo ay para sa Allah. Hindi yung iba na nagsasabi, nang mamatay nang dahil sa'yo. Namamatay ka dahil para sa watawat? Dahil para sa ibang tao? So, pangalawa, ang sinasabing ibada na kondisyon niya ay dalisay na ito ay para sa Allah, ang tatanging nakakaalam na ito ay para sa Allah, ang iyong Panginoon at ikaw ang sarili mo. Walang ibang nakakaalam niya. Pati si Anghel Jibril hindi niya alam. Pero kayo na mga tao na mapanghusga, na mga judgmental kayo, nakita nyo lang yung tao, sinasabi nyo na, ito siya. Ganito siya. Hindi siya totoo. Inuusgahan mo na agad. Bakit, bro? Alam mo ba kung anong nasa puso niya? Ha? Alam mo ba nasa puso niya, bro? Alam mo nasa puso ko ngayon? Wala, sino nakakaalam kung ano nasa puso ko ngayon? Bibigyan ko ng 100 reals. Pag nalaman mo. Lagi, tinood. Wala. Nobody can say. Nobody can judge. Di ba, bro? Walang nakakaalam kung sino talaga. So, wag kang mapanghusga sa kapwa-tao. Ito, sino mga marano dito? Taas ang kamay. 3, 4, mashallah. Ang mga maranaw daw, sabi ng mga iba, kung matalino ang Arabo, dahil siya ang Arabo na nagbabasa siya ng mga harakat na hindi nababasa. Diba ang Arabic, maski walang mga harakat, pwedeng basahin. Mas matalino daw ang mga maranaw. Kasi ang mga maranaw, makita ka lang niya, alam na niya kung anong sasabihin mo. Alam na niya kung ano ka. Nagbibigay na ng interpretasyon. At hindi lang ang mga maranaw. Ginawa din ng mga Tausug at saka mga Maguindanao at pati na rin ang mga Balik Islam. Lahat ng tao sa mundo, ganyan. Minsan, we are judging others. Judgmental tayo. Buka pa lang ng tao, titignan mo na, alam mo na. Okay, bro. So, yun ang ibada. Okay? Yun ang kasi, alam natin yan, mga kakasama yan. Tapos, pinag-usapan din natin ang tungkol sa haligi ng Islam. Tanong ko, bakit may haligi na 5? Bakit hindi pwede 3? Bakit hindi pwede 6? Kasi yun ang pinag-uutos. Ha? Yun ang pinag-uutos ng madami mo. Alamin nyo, ang Islam, ang ritual, pagsamba, ang paniniwala, lahat ito minsan ay, hindi minsan ha, lahat ito ay tawqifiyya. Alam nyo ba ang tawqifiyya, bro? Okay. Ha? Bismillah. No. Don't judge. Huwag kang manghula. Bawal ngayon, pwede kayo manghula sa sagot nyo kasi ano lang to discussion. Pero pag sa exam, pag nanghula ka bay, peligro ang imong grado. Ang tawqifiyya, ang paniniwala sa Islam, ang ating mga pagsamba, ito ay pagsuko, pagtalima. Kung ano yun, yun na yun. Hindi mo na kailangan i-question. Kasi ang Muslim, sumusuko. Ikaw ay alipin. Ang alipin, sumusurrender. Di ba, bro? Sumusuko ka sa tunay na nag-isang Diyos. Kung bakit 5, okay, tama ang sinabi ng kapatid natin. Ito ang itinilaga ng Islam. Ito ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khams. Ang Islam ay may 5 haligi.
ang paniniwala sa kaisa ng Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad, ang kanyang huling propeta. Pangalawa ay ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, pagtaguyod ng sala. Pangatlo ay ang pagbibigay ng zaka sa mga maralita, sa mga dukha. Pangapat ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Panglima ay ang pag-hajj. Kung titignan natin, ang Islam, bro, ay 5 haligi na nagpapatunay o nagpapakita na ang Islam ay gawa. Gawain. Yes. Bakit hindi gawa? Magsabi ka ng la ilaha illallah, sinasabi ng dila. Hindi lang yun. Kailangan ang pagsabi ng la ilaha illallah at itong sinasabing iman, ang Islam, iman. Ito yung iman. Makukuha din natin yan. Kasi itong sa tauhid ninyo sa level 1, ang kukunin natin dito, ang nakuha natin dito, actually, this is only a summary of all the things that we have discussed since before. Ang sinasabing ibada, ang Islam, ang iman, at saka ihsan. Ang ihsan, yun ang nakuha natin ng last meeting. Tama? So ngayon, ang sinasabi na ang Islam ay gawa ay dahil din sinasabi ng dila. Di ba? So, pag sinabi ng dila mo, kailangan kaakibat ang puso. At kailangan mayroong may papakita ng mga gawa. Kasi hindi mo pwedeng sabing pananampalataya ang iman na ikaw ay antabas girgir, kalam, katir, mafisahe. Walang gawa. Hindi pwede yun. Kailangan may gawa. At kailangan puso. Subhanallah. Alam mo, ang napakaganda kasi sa Islam. Yung ikaw lang na mag-isa, pwede ka magkaroon ng ugnayan sa Allah, bro. Wallahi. Siya ang lumikha sa atin eh. You can have your own connection with Allah. Even when you are alone and you are behind or anywhere in the world where you are alone, you can connect to your Lord. Making istighfar, making tawbah, reading Quran. Wallahi bro, ramdamin nyo. Minsan kayo mag-isa. O maski naglalakad kayo, may mga tao, pero hindi alam ng mga tao na ikaw, ang puso mo ay nakakonek sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, salamat sa biyaya na ibinigay mo. Ako ay naglalakad ngayon. May mga mayayaman na hindi makalakad. Nasa hospital lang. Ya Allah, alhamdulillah, binigyan mo ako ng pagkakataon na taufik na ngayon ay makadayo dito sa BTech University. Allahu Akbar. Ilang ang mga tao na pinagkaitan ng mapanlin lang na lipunan na hindi nakarating dito. At ikaw na nandito ngayon ay nakarating. Ya Allah, gawin akong ganyan. So you see, ikaw lang mag-isa na walang nakakaalam, pero ikaw lang ang sarili mo at ang iyong Panginoon ang nakakaalam. You can have your own connection with your Lord, the one who created you. So ang Islam, bro, gawa. Pagsasala. 5 beses isang araw. Ganun din ang sinasabing zaka. Pera mo, kung anong 2.5% na every year na hindi nagalaw, ibibigay mo. Saan? Sa mga mahirap. Pag-aayuno. Mayroon bang nag-aayuno na walang gawa? Anong hindi kakain? Talaga hindi ka kakain pag nag-aayuno ka bay. Noon siya di ikabay. Di ba? Gawa. Kakain ka, mag-abstain from eating, so gawa. Magdarasal sa tarawih. Panglima, Hajj. Mayroon bang nag-Hajj nandun lang sa bahay niya? Wala. Kailangan pupunta ka sa Makkah. Hindi doon ka pupunta sa Pakistan, sa India, sa Bangladesh, or sa Singapore, o kahit saan lugar. Ang Hajj is a certain place where you have to spend some specific time in days in the month of Hajj. Magtatawaf ka sa Kaaba, sa Iwal Marwa, Muzdalifa, Mina, lahat ito gawa. So pinasukan ng Islam na ito ay lahat gawa, papasok si iman. Na ang iman ay may 6 na haligi. 6 na haligi. Unang haligi ng iman ay paniniwala. Nakuha natin na ang ibig sabihin ng iman ay salita ng dila na binibigkas ng dila at tunay na pinaninindigan at pinaniniwalaan ng puso. Pangatlo, ang sinasabing iman hindi sapat na sabihin ng dila at paninindigan ng puso kung walang gawa. Ano yung pinapaniwalaan mo kung walang gawa?
Subhanallah. What amazing. In Islam, works, action. In Iman, it doesn't need works, but it follows. Because the one who works is your heart. Ang puso ang siyang gumagalaw at siyang gumagawa. Pag wala kang puso, may mga nagsasabi, wala kang puso. Kinaya yun. Ang ibig sabihin ng kinaya, ibig sabihin wala kang awa, wala kang gawa, hindi ka nakakaramdam, or manhid ka, gano'n. Pero lahat tayo may puso. Iba-iba lang ang puso. May marupok, may mahina, may matigas ang puso, may pusong hindi naniniwala. May pusong naniniwala. May pusong mamon. Bakit? Ang puso naman malambot. May matigas ba na puso? Pusong bato. Okay, bro. So, ang pagbabasihan sa sinasabing anim na haligi ng pananampalataya ay ang puso. Ang puso ang siyang umiiral. Ang puso ang siyang gumagalaw. Kaya ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagbabasihan ay kung ano ang nasa mga puso ng bawat kanyang alipin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Katotohanan, ang lahat ng mga gawain na nakasalalay sa gagawin ng isang tao at ang Allah ang titignan niya kung ano ang nasa puso ng tao, sa kanyang alipin. So ano ang anim na haligi ng pananampalatayan? Ang puso ang dapat umiiral, ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Na nag-iisa. Walang katambal, walang kasama, walang anak, walang ama. Hindi katulad ng kahit sino. Hindi inaantok, hindi natutulog. Walang kawangis. Allah, mga kapatid, ang sinong maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na manatili sa kanyang puso, hindi kailanman siya ay mananatili sa impyerno. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ang sino man magsabi ng la ilaha illallah, papasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay ang al-imanu billahi wa malaikatihi, paniniwala sa mga anghel. Anong nakuha natin sa mga paniniwala sa mga anghel? Ang Muslim na pag hindi naniwala na may mga anghel ang Allah, ito ay pagiging kafir at labas ka sa Islam. Paniniwala mo sa mga anghel, ang mga anghel na nakuha natin, sila ay walang bilang na marami na ang tanging nakakaalam ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang kasarian. Wala silang anong karanasan? Hindi karanasan. Walang pagnanasa. Very good. So, ang mga anghel na walang pagnanasa at wala silang kasarian, na sila ay nilikha ng Allah para lang sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos at sumunod sa lahat ng pag-uutos ng Allah. At ang mga anghel na ito ay may mga grupo-grupo na may sarili silang ginagawa. May mga anghel na ang ginagawa nila ay tagabantay sa paraiso, anghel na tagabantay doon sa imperno, anghel na tagabantay sa mga alipin ng Allah tulad ng mga bata. May mga anghel na mayroon silang dala-dala nila ang ars at kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga anghel na inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumunta lang doon sa Baitul Ma'mur para magdasal. 70,000 pagkatapos nila magdasal ng 2 raka, umaalis, may pumapalit na naman ng anghel. Yusabbihuna bihamdi rabbim, pumupuri, lumulalhati sa Allah. Araw at gabi, hindi sila sumusuway, wala silang kasalanan na nagagawa dahil sila inilika para sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At nakakamangha na may mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang gawain lang ay hanapin dito sa mundo ang mga tao na nagtitipon at nag-aaral ng Islam. Ishada, madayusawi. Bakit nilikha sila ng Allah na para doon lang? Nilikha sila ng Allah na hanapin ng mga taong nagtitipon na iba't ibang grupo, iba't ibang pamilya, nagtipon lamang sa isang lugar para lang sa Allah, na sila ay bibiyayaan ng Allah ng habag at awa at kapatawaran. Ya Allah, ipabilang nawa kami doon. Ya Allah, look at this. Bro, ikaw pala, sa ginagawa natin ngayon ay may mga anghel na special na sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para lang hanapin ang mga katulad dito. Di ba? Okay, so pang-apat ang mga anghel, pangatlo. Ang pangatlo, ang mga propeta.
Niligan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta dahil bilang sugo. Dahil dapat pamarisan. Dahil ang mga tao, pag walang mga propeta na wala silang nakikita, na paano sumamba ang mga propeta sa tunay na nag-isang Diyos, ang tao gagawin kung anong nasa kuro-kuro opinion niya o anong nakikita niya sa kanyang mga nakagisnan o sa kanyang mga ninuno. Ang mga propeta, sila lahat ay nagturo sa kaisahan ng Diyos. Sila lahat ay mga Muslim. And this is I need to rectify and to correct to the believer, to the non-Muslims, that all the prophets of Allah, they were Muslims. They believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Sumamba sa tunay na nag-isang Diyos. Wala silang turo. Anong turo nila? Itong subject natin, Tauhid. Ang alin? Ang mga anghel. Ani abudullah, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, at umiwas sa mga anumang mga uri ng mga Diyos-Diyosan. Mula kay Adan, Idris, kay Nuh, kay Saleh, kay Shuaib, kay Ibrahim, kay Yunus, kay Musa, kay Daud, kay Sulaiman, kay Zakaria, kay Yahya, kay Isa, lahat kay Propeta Muhammad na siyang pinakahuling propeta. Sinong propeta na sabihin mo na siya ay hindi nagturo ng tauhid, hindi matatawag na siya ay tunay na propeta, dahil ang tunay na propeta, ang tunay na kaisa ng Diyos ang kanyang ipinamalas at sinabi sa kanyang mga tao. Sabi ng Allah sa Quran, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani abudullah wajtanibut taghut. Yun ang dalil natin sa Quran. At marami pang nasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanyang mga anghel. Sa kanyang mga propeta. Ang tanong, bakit wala ng propeta na darating ngayon? Bakit last na si Propeta Muhammad? Bakit sa mga una may mga propeta na mga ipinadala sa bawat siyang katauhan? Pero, bakit sa atin wala? Ha? Simple, ustad, na ang propeta na ipinadala sa atin, si Muhammad. Siya ang propeta na ipinadala sa atin. Sabi mo, bakit hindi ko siya na inabot? Oh, itatanong mo yun, bro, bakit mo hindi inabot? O bakit mo hindi inabot ang lolo mo, yung tatay niya? Bakit hindi mo inabot? Ha? Bro, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakahuling propeta at wala ng propeta na darating pa. Maliban na si Propeta Hesukristo ay hindi siya babalik para maging magbagong propeta. Dati na siyang propeta. Siya lamang ay babalik para i-rectify at i-correct ang mga sumamba sa kanya. At para labanan ang mga taong nagtatambal sa Allah. At para sabihin niya na ako ay Muslim. At kayo na mga Hudyo ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Hudyo ngayon na nagpaparusa sa mga bata, sa mga kababaihan, sa mga Muslim, sige, gawin niyo ang lahat. Sanay dyan ang mga Muslim sa hirap. Dahil after all, sa amin ang huling halakhak, ang paraiso ng Allah. Allahumma amin. Ya Allah, dakhilna al-jannata kamal abrar. Allahumma amin. Tanggapin tayo ng Allah sa kanyang paraiso. So, pagkatapos ng mga anghel, ay sumunod ang mga kasulatan. Bro, ang mga kasulatan na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami pang mga kasulatan. Hindi lang itong 5 na sinasabi natin. Katulad din ng mga propeta na 25 prophets na ipinadala ng Allah sa sangkatauhan, hindi lang sila 25. Marami pa. Actually, sabi ng mga pantas, more than 114,000. 140,000 yung iba pa nagsabi. Yung iba hindi alam ang pangalan. Mismo, sabi ng Allah sa Quran, minhum qasasna alayka wa minhum lam naqsusum alayk. Ang iba sa kanila, Muhammad, sinabi namin ang kanilang mga pangalan. Ang iba ay hindi namin sinabi sa inyo ang kanilang mga pangalan. Kasi hindi naman kinakailangan yun eh. Ang importante na niwala ang puso mo na may mga propeta. May mga bilang na mas marami, may mga nasabi at mga hindi nasabi. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay propeta ng lahat ng tao, hindi lang sa mga Muslim.
kasama ang mga Hudyo at mga Kristiyano, ang mga Muslim at lahat ng sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pagsabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." O kayo na sangkatauhan, sabihin niyo, ako, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay propeta ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan. Pagkatapos ng mga propeta ay pagkatapos ng propeta, amin yung mga libro. So, I'm sorry. Yung mga libro, mga kapatid, ang Quran ang siyang pinakahuli. Ang Quran, sinabi niya ang nakaraan, paano nilikha ang mundo, ang pagkatungkol sa ating tagapaglikha, at sinabi niya ang pagkasulukuyan na nangyayari, at ang mga hindi pa naganap. Perpektong salita ng Allah. Ang Quran, hindi nilikha ng Allah. Datapwat ito ay salita ng Allah na perpekto, na walang kulang, walang kamalian, walang bahid. Ang sinumang Muslim na naniniwala na ang Quran ngayon ay may mali o may kulang, siya ay kafir, siya ay labas sa Islam. Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatotoo at nagsabi sa Quran na ang Quran na ito ay aming poprotektahan sa anumang uri ng korupsyon. Ibig sabihin, ang mga nauna, ang Suhufi Ibrahim, ang Taura ni Musa, at ang Zabur kay Dawud, at ang Injil kay Propeta Isa o kay Hesus Kristo, lahat ng mga yan ay nakorrupt. Sinira na bayin, katong mga nauna. Gisunog nila, gipalitan pa nila, nagsulat pa sila ng mga pabago. Pero ang Quran, kailanman hindi mapabago. Noon hanggang ngayon, kung anong pagkasulat ng mga ipinasulat ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na rin hanggang ngayon dahil siya ang Allah na siya mismo ang nagsaksi na poprotektahan ang Quran. So, pagkatapos ay ang araw ng paghukom. Bakit may araw ng paghukom? Sino naniniwala sa inyo na walang paghukom? Itaas ang kamay. Kasi hindi ka ng Muslim, bay, pag nasabi mo na walang paghukom. Kasi ano rin ang saysay ng buhay natin dito sa mundo kung walang paghukom? Tama ba yun? Tama? Anong saysay ng buhay natin sa mundo kung walang paglilitis? Walang ginagawa. Anong saysay ng ginagawa? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang gantimpala sa paggawa ng kabutihan? Nasaan ang parusa sa mga taong nagparusa sa mga kapwa-tao? At ang kinuha niya ang hindi sa kanya, na yaman ng kanyang kapwa-tao. Di ba? Ito lamang ay nagpapatunay na ang Allah ay makatwiran. Magaganap ang araw ng paglilitis at paghuhusga sa bawat isa sa atin. Mabuti, masama na ginawa mo, ipapakita sa iyo ng Allah. Kaya may paraiso at may imperno. May nagsabi, Ustad, pwede bang pumasok sa maski hindi nakapasok sa paraiso, maski wag na rin sa imperno, doon ka na lang sa gitna. $200 lang, bro. Kaliwat kanan lang. Kanan sa paraiso, kaliwa sa imperno. At wag ka magsabi na sana doon na lang ako sa gitna, na wala paraiso, walang imperno. Delikado ang buhay mo, bay. Wallahi, mahirap yan na pagitain yung sinasabi mo na yan. Dahil nilikha ang Allah, nilikha ng ating tagapaglikha, paraiso at saka imperno. Okay. So, ang araw ng paglilitis ay ang siyang pinakamatinding araw. Isipin nyo, bro. Isipin nyo 50,000 50,000 na ikaw ay nakatayo. Ya Allah. Dahil sa paglilitis na yon, masisilayan natin ang matinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang paghuhusga. Pero, sa mga hindi Muslim at hindi naniniwala sa kaisahan ng Diyos, sila sa kanila ang tunay na matinding parusa. Sa mga mananampalataya, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga nagtitipon-tipon para sa kaalaman, para sa nagmamahalan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga taong namatay na sila ay hindi nagtambal sa Allah,
sila ang mga taong tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paglilitis, sa araw ng paghukom. Allahumma amin. So, ang araw ng paghukom, mga kapatid, ang siyang araw na doon na magaganap ang buhay na walang hanggan. Kasi ang araw ng paghukom, bawat isa lilitisin, titimbangin ang mga gawain. Bago yun, ipapakita pa sa atin ang Sirat al-Mustaqim. Bago yun, mangyayari pa yung oras na pinakahuli ang sinong papasok sa paraiso, ang sinang uhuli na taong papasok sa impyerno. Hanggat ito ay masarado na. At mabubuhay ang mga tao sa paraiso na walang hanggan, na walang tulugan, na maraming asawa. Ang saya-saya ninyo pag sinabing maraming asawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Sabihin nyo yan sa mga asawa ninyo na ayaw nila na magduwaya kayo. Ayaw nyo pumayag na magduwaya. Okay lang yan. Kasi sa paraiso, hindi papayag ang aking Panginoon na ikaw lang ang maging asawa ko. Marami akong magiging asawa. Pumayag ka o hindi, pero pasalamat ka, Mrs., dahil kung ikaw rin ay masunurin sa akin, kung ikaw rin ay matakutin sa Allah, at ikaw rin ay tinanggap ng Allah sa paraiso dahil sa paniniwala mo sa Kanya at naging masunurin ka sa akin bilang asawa mo at namatay ka na ako ay nalulungkot at hinhiling ko sa Allah na makapasok ka sa paraiso. Pag nakapasok ka sa paraiso, ikaw ang reyna ng mga kababaihan sa paraiso na igagawad sa akin ng Allah. Allahu Akbar. Masipin mo yun. Utus-utusan mo yun. Ang babae kasi mahilig yan. May mga helper, may mga katulong. Tawagin si Inday. Si Inday. Ay walay katulong. Magtabang sa ako sa pagluto, sa kuwan lahat. Pero doon, isipin mo ang mga hurul ain, ang mga kababaihan na kung saan sila ang nandun, mga kapatid. Sila ang mga taga-utos ng iyong asawa. Paraiso na buhay na walang hanggan at ganun din ang impyerno na buhay na walang hanggan na patuloy ang parusa sa mga taong suwail, nagtambal sa Allah at patuloy na sila ay hindi naniniwala sa Allah hanggang dumating sa kanila ang tunay na patungkol sa Islam. Alhamdulillah. Pang-ani, mga kapatid, ay ang qadar. Okay, sa qadar. Anong naintindihan nyo sa qadar? Lahat tadhana, lahat nakasulat, lahat nangyari. Ang Muslim hindi dapat nagsisi kung ano ning nangyari. Maari ang Muslim, sabi ng propeta Muhammad, sabi niya, Masya Allahu qaddarallahu wa masya fa'al. Ipinahintulot ng Allah na mangyari at ito ay tanggap ko na ipinahintulot ng Allah. Dahil ang buhay natin ay para sa Allah at siya ang kumukontrol sa lahat ng mga nangyayari. So, qadar yun ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ako nagsisisi. Kasi mga kapatid, kung titignan natin, ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung alam lang ng isang Muslim na ang qadar ng Allah ay yun na ibinigay sa kanya, yun ang pipiliin niya. Minsan tayo, nangyari na, parang nagsisisi ka pa, bakit nangyari yun? Bakit ito ang pinili ko? Bakit ako pumunta doon? Bakit ganito? Lahat, bakit? Hindi mo alam. At the end of the day, blessings in disguise. You are in the right track and right decision. Pero hindi mo lang na-realize. Ang Muslim, natanggapin niya ang qadar ay mula sa Allah, mabuti at masama, panatag siya. Magbibigay ng katahimikan ng kanyang buhay. Ang Muslim na hindi tumanggap ng qadar, laging bakit, laging reklamo, laging may kulang, ganyan, walang kasiyahan ng kanyang buhay. Maski gaano siya kayaman, maski anong kapangyarihan niya, pero hindi niya tanggap ang qadar na itinakda ng Allah sa kanya, walang kasiyahan ang mga taong hindi tumatanggap ng qadar. Ang qadar, nakapahintulutan ng Allah na kapasiyahan niya, tanggapin mo yan. Nasabi din natin, Ustad, na ang qadar ay may 4 na arkan. Hoy, tandaan nyo ito, baka lalabas ito sa inyong exam. May 4 na haligi. Meron ba? 3, 4. 3, 4. 4, hindi 3 ba eh, naunsya ka. 4 ang haligi ng qadar. Una ay ang ilm, ang kaalaman. Kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa qadar na yon, na bago niya gawin yon, bago likhain yon, at bago niya idesisyon, alam niya ang hindi pa mangyayari at anong mangyayari at anong dapat pa mangyayari. Kaalaman ng Allah. Ang kaalaman lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaalaman ng tao napakaliit. Walang kaalaman ng tao. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Pangalawa,
ay ang kitaba. Very good, bro. Ang kitaba, ibig sabihin, pagpapasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tadhana na kadar na mangyayari sa bawat isa sa atin. Nakuha natin yan sa dalil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, bago palikayin ng sangkatauhan na ito, ang mga tao, ang imperno at ang mundo, lahat na yan, 50,000 taon bago pa manlika na ipasulat na ng Allah sa panulat ang mangyayari sa bawat isa. Pangatlo ay ang Mashi'a. Very good. Ang ano ang Mashi'a? Ibig sabihin, ang kapasyahan ng Allah. Ang kapahintulutan ng Allah. Ipinahintulot ng Allah na mangyari. Minsan tayo nagpapahintulot, minsan tayo nagpaplano. Huwag kang magplano na alam mo na sa'yo yun. Magplano ka, gawin mo, pero ipaubaya mo sa Allah. Huwag kang magplano na ako to, kaya ko to, gagawin ko to. Kasi sabi ng Allah, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Wala kayong kapasyahan, wala kayong gagawin, maliban sa kung ano ang kapasyahan at gagawin ng Allah na siyang mangyayari. Okay, pwede tayo at dapat lang, magplano ang Muslim, dapat siyang gagawin kung anong gusto niyang gawin, pero ipaubaya mo sa Allah ang lahat ng nangyayari. Dahil wala sa iyo ang kamay ng mga anumang nangyayari dito sa mundo. Ito ay sa kapasyahan ng Allah. Pangapat ay anong pangapat? Khalqullah. Wala na ba ako? Umalis na ako nun? Umalis na ako. Ito, bumalik na ako. Ngayon, bumalik na ako ngayon. Ang pagbabalik ni Leon Guerrero. Khalqullah. Ibig sabihin, ang paglikha ng Allah. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay, ang lahat ng mangyayari. Sa kanyang pagkalikha. Sa lahat. Nilikha niya yan na yan ang dahilan ng mangyayari. So napakaganda, no, di ba? Ang qadar, kaalaman ng Allah, ang pagpasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mangyayari, ang kapasyahan ng Allah, ang pang-apat, ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mangyayari. Bilang panghuli, Ustad, nakuha natin last week ay ang ihsan. Ang ihsan ay siyang pinakamataas sa Islam at sa iman. Dahil ang ihsan ay ang pagpapatunay na sa iyo ay nararamdaman mo ang tunay na pananampalataya na paggawa ng kabutihan na may nakakakita, walang nakakakita, lalo mo siyang pinaggagawa ng kabutihan, pinagpupursigihan ng kabutihan na ito. لِأَنَّ اللَّهَ يَرَكْ وَلَا تَرَاهُ وَلَكِنَّكَ كَأَنَّكَ تَرَى رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ. Hindi mo nakikita ang Allah, pero siya ay batid niya at nakikita at naririnig ka anong nasa puso mo. وَمَا تُخْفِي فِي الصُّدُورِ. Anong nandito sa mga puso natin, ang lahat lantaran, alam at batid yan ng Allah. Kaya ikaw sa ihsan mo, na ugnayan mo sa Allah, gumagawa ng kabutihan, pumupuri luwalhati sa Allah, hindi dahil sa ikaw ay para ang mga tao sila ay magpuri sa iyo. Ang ihsan, mga kapatid, pagpapatunay na pagsagawa ng maraming kabutihan. Na bakit ginagawa mo? Dahil alam mo nang Allah ay nakabantay sa iyo. Hindi dahil sa kahit sinong mga tao. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Mahal ng Allah at kalulugdan niya ang mga tao na tunay na totoo na nagsasagawa ng mga kabutihan. At sa Islam, alamin nyo na ang mga gawain natin na pinagpupursigihan natin na mas mabuti natin ginagawa ay siyang gawain na kalugod-lugod sa Allah kung pinagbubutihan mo. Bakit, bro? Sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbul abda idha amila amalan ayutqina. Mahal ng Allah ang kanyang alipin na gumagawa ng kabutihan o gumagawa ng kanyang trabaho o anumang gawain niya na pinagbubutihan niya, pinapakitaan niya ng gilas. Totoong pinagkakabutihan niya ng mabuti. Mashallah, hindi ko alam. Ang mga Pilipino daw dito sa Saudi Arabia, kaya gusto ng mga Saudi kasi magaling sila magtrabaho. Totoo ba yun? Mayroon siya sabi, totoo. Parang napipilitan ka lang, ha? Bro, hindi. Sa totoo, bisifatil maski sa Europe, maski sa Amerika, sa lahat, they know that the Filipino OFW, they are very good in their work. They are very dedicated. Totoo yan. Hindi katulad ng ibang lahi, hindi na ako magbabanggit kasi magiging giba o magiging panlilibak. Gagawa lang yun kung may nakatingin. Gagawa lang yun kung may dadaan. Gagawa lang yun dahil mayroon siyang inaasam na may toyo na promotion o pera. Ang mga Muslim,
ang mga Pilipino, ang mga Pilipino, ganun din. Sim-sim, sawa-sawa. Alam ko yan. Kasama din ako dyan. Totoo yan. Pero I need to correct myself na dapat pala gagawa tayo ng kabutihan, pagbubutihan ko ang trabaho ko dahil mahal ng Allah ang taong gumagawa ng trabaho na mabuti na ito ay kasama sa pagsamba. I don't need promotion. I don't need the compliments from the people. But what I need is to please Allah. Because Allah is the one who ordained me, who told me that according to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when a Muslim does his or her work hindi naman perfect, at least close to the perfectness. Pero when you are doing it, Allah loves you. At yun ang ihsan, ang pagpapakabuti sa mga gawain. Mga kapatid, meron mga katanungan bago tayo mag-exam? Ha? Bro, sige, bay. Unsay mong kuan? Ito, tanong na ito bro, ano to eh, tinanong sa akin. Tapos hindi ko nasagot kasi baka magkamali pa ako. Hindi ko bang kamalian ko. Very good, very good. Anong tanong niya? Ang tanong niya bro, nagsala siya ng duhur. Pagkatapos siya magsala ng duhur, nag-adam. Okay. Tanggap ba na yung duhur niya o magsala siya ulit? Magsala siya uli kasi hindi tanggap ang duhur. Ang dalil, ang proof natin sa Quran, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan ang mga pagdarasal ng 5 beses sa isang araw ay ito ay may nakatakdang oras na ipagsagawa. Kung nagdasal ka na wala sa oras ng duhur, hindi tanggap. Kailangan niyang ulitin. Okay, bro? Tapos meron ba isa? O sige, unsa pa bay? Subusin ko na. Kasi, tignan. Kita eh. Ang sabi niya ay sapat na ba daw sa magsabi na siya ng alhamdulillah, sana tanggapin na ba ito? Sapat na ba daw yung alhamdulillah sabihin? Sapat yun at kung gusto, sapat. Okay na yun. Kaysa sa hindi ka nagpapaka-alhamdulillah. Sapat yun, pero kung gusto mo na mas kalugdan ka pa ng Allah, ay dapat magdasal ka ng sunnah na 2 raka bilang pagpapasalamat sa biyaya ng Allah. At ang pagpapasalamat sa Allah ay ang syukur ay pagpapasalamat ng dila at ito yung papuri luwalhati sa Allah. Pagpapasalamat ng puso, ang maging kontento ang puso sa anumang ibinigay ng Allah sa kanya. Walang bahid, walang sakit, bagkus lahat ang pusong ito ay dalisay para sa Allah at hindi nagtatambal. Pangatlong pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat ng mga gawaing mabuti ng ating mga parte ng katawan. Pagpapasalamat ng mata, ititingin niya ito para lang sa kabutihan at kagustuhan ng Allah. Hindi mo ititingin ang mata mo doon kayo nang bahala kung sino yun. Ganun din. Oy, iba na, makinig ka dito. Hindi rin ang inyong tenga ay ipapakinig mo sa haram, sa mga musika o sa mga panlilikbak. Ang kamay mo, gagamitin mo lahat ito at paa mo lahat ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sapat na yun, pero mas maganda na magpasalamat ka sa pamamagitan ng iyong puso, dila, at ganun din sa paggawa ng kabutihan, pagdarasal, at pwede ka rin magpasalamat na meron kang biyaya na nakuha, 2-3 mga kaibigan mo, bro, ali kayo, bros tayo mamaya. Allahu Akbar. Bakit? Kasi may biyaya sa akin ng Allah na pinagkalooban ako. Pagpapasalamat din yun. Sa Islam, ang pinakamabuti ay ang pag-i-invite mo sa tao para kumain. Magpakain. Okay, mga kapatid? Okay, question number 1. Kailan?